Nag-viral sa YouTube ang nanalo ng America's Got Talent na si Grace VanderWaal sa kanyang orihinal na song set. Ang America's Got Talent Season 11 winner na si Grace VanderWaal ay talagang may kakayahan sa susunod na Taylor Swift dahil ang kanyang mga orihinal na komposisyon ay nakaipon ng mahigit 35 milyong views sa YouTube. Para sa pagtatanghal ng kanyang orihinal na mga himig sa buong kompetisyon, ang 12 taong gulang na singer-songwriter mula sa New York ay nag-uwi ng US$1 million, $1.3 million na engranding premyo sa nangungunang talent show ng NBC matapos ideklara bilang panalo Miyerkules ng gabi sa Hollywood. Binasa, America's Got Talent Season 11 winner ay si Grace VanderWaal. Ang audition piece ni VanderWaal na I Don't Know My Name ay nakakuha ng 35.7 milyong views sa America's Got Talent's YouTube channel mula nang mag-online ito noong Hunyo City. Ang pagganap ng kanyang orihinal na kanta ay nakakuha ng VanderWaal ng Golden Buzzer mula sa IGT judge na si Howie Mandel na inilarawan siya bilang isang buhay, maganda, paglalakad na himala at hinulaang pangana, makikilala ng mundo ang iyong pangalan. Ukulele-playing musician ay humanga rin sa IGT judge na si Simon Cowell na, pagkatapos ng kanyang audition, ay hinulaan na si VanderWaal ay maaaring ang susunod na Taylor Swift. Nakakuha ng pwesto si VanderWaal sa semifinals ng America's Got Talent 2016 na matapos kantahin ang isa pang orihinal na tune na Beautiful Thing na nakakuha ng 4.7 milyong views sa YouTube mula noong Agosto 23. Nag-viral din sa YouTube ang final act ni VanderWaal, Clay, na may 2.7 milyong view mula noong Setyembre 13. Pagkatapos ng season 11 ng America's Got Talent na natapos, susunod na mapapanood si VanderWaal sa Planet Hollywood Resort and Casino sa Las Vegas, Nevada, kung saan siya magtatanghal mula Oktubre 27 hanggang 29. Lalabas din siya sa Ellen DeGeneres. Nais umano ng singer na i-donate ang bahagi ng kanyang napanalunan mula sa America's Got Talent sa isang music charity at bumili ng mga treehouse na nilagyan ng mga zipline para sa kanya at sa kanyang kapatid. Habang ikinumpara siya kay Taylor Swift, sinabi ni VanderWaal na hindi pa niya nakikilala ang international pop star at best-selling recording artist. Noong Disyembre 20, ibinahagi ni VanderWaal ang isang larawan sa Instagram na nagpapakita ng kanyang ahit na ulo, mga geometric na linya na iginuhit sa kanyang mukha, isa sa gilid ng kanyang ilong at ang isa ay pababa sa kanyang kilay. Ang ilang mga tagahanga ay nag-isip na sila ay mga tattoo, gayunpaman, sa susunod na araw. Nagbahagi ng TikTok video at mukhang wala na sila. Ngunit nagdagdag siya ng isang dramatikong elemento sa kanyang hitsura sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang buzz cut na hot pink. At para sa higit pang mga young star na may bold hairdos, tingnan ang anak ni Victoria Beckham just shocked her biwa revealing this on Instagram. Noong Disyembre 4, inimbitahan ni VanderWaal ang mga tagahanga na panoorin ang pagbabago ng kanyang estilo, na nagbahagi ng isang video ng kanyang sarili na inahit ang kanyang ulo ng isang kaibigan na may mga dog clipper. I did it, caption niya sa Instagram post. Pinatunayan ni VanderWaal na mayroon siyang higit pa sa magandang boses, na nakuha ang kanyang unang pangunahing papel sa pag-arte sa 2020 na pelikula ng Disney na Stargirl. Ginampanan niya ang lead, Stargirl Karaway, sa teen love story na ipinahiram din ang kanyang boses sa pelikula. Ginagapos niya tayo sa misteryo ng pagsisiwalat ng kanyang karakter. With heaping amounts of magnetism and grounded authenticity, isinulat ni Variety tungkol sa debut performance ng VanderWaal. Hindi nakakagulat na ang mga eksenang hinimok ng musika ay talagang nagpapakita ng kanyang kapangyarihan. At para sa mga pelikulang hindi nakakuha ng ganoong mga RAV ngayong taon, tingnan ang The Worst pelikula ng 2020 ayon sa mga kritiko. Ang VanderWaal ay nakakuha ng ilang mga parangal kabilang ang 2017 Radio Disney Music Awards at ang 2018 MTV Europe Music Awards na nagpapatatag sa kanyang posisyon bilang isang sumisikat na bituin sa industriya ng musika. Ang kanyang kakaibang boses at talento sa musika ay nagpamahal sa kanya ng mga tagahanga sa buong mundo na ginagawa siyang isang inspiring figure para sa mga aspiring musikero at artist.
Grace VanderWaal sakit at kalusugan 2023. Si Grace VanderWaal, bilang isang public figure, ay pinahahalagahan ang kanyang koneksyon sa kanyang mga tagahanga at madalas na nagbabahagi ng mga update tungkol sa kanyang karera at personal na buhay sa pamamagitan ng kanyang mga social media platform. Kung mayroong anumang makabuluhang pag-unlad na nauugnay sa kalusugan, malamang na direktang haharapin niya ang mga ito sa kanyang mga tagahanga o sa pamamagitan ng mga opisyal na channel. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang mga pagbabago sa hitsura ay hindi palaging nagpapahiwatig ng anumang bagay tungkol sa kalusugan ng isip ng isang tao. Ang pag-isip tungkol sa kalusugan ng isip ng isang tao batay sa kanilang hitsura ay maaaring makapinsala at dapat na iwasan. Ang kalusugan ng isip ay isang sensitibo at pribadong bagay, at ang paggawa ng mga pagpapalagay na walang anumang konkretong impormasyon ay maaaring magpatuloy ng mansa at maling impormasyon. Kung ang sinuman ay may mga alalahanin tungkol sa kapakanan ni Grace VanderWaal o sinumang iba pang individual, pinakamahusay na igalang ang kanilang privacy at mag-alok ng suporta nang hindi gumagawa ng mga pagpapalagay. Noong 2023, walang opisyal na ulat o talaan na nagsasaad ng anumang issue sa kalusugan para kay Grace VanderWaal. Gayunpaman, ang mga alalahanin ng mga tao tungkol sa kanyang kapakanan at kalusugan ay nanatiling paksa ng talakayan sa media at sa mga tagahanga. Sa nakaraan, hinarap ni VanderWaal ang mga kontrobersya na pumapalibot sa kanyang hitsura. Noong 2020, gumawa siya ng mga pagbabago sa kanyang hitsura, at habang marami ang nagpahalaga sa kanyang bagong estilo, pinuna siya ng ilang individual at nag-iwan ng mga negatibong komento. Itinatampok ng karanasang ito ang mga hamon na kadalasang kinakaharap ng mga celebrity kapag nakikitungo sa pagsisiyasat ng publiko at mga opinyon tungkol sa kanilang hitsura at personal na mga pagpipilian. Mahalagang tandaan na ang bawat isa ay may karapatang ipahayag ang kanilang sarili ng malaya, at ang mga individual ay dapat pahintulutan na gumawa ng mga pagbabago sa kanilang hitsura nang hindi nahaharap sa paghatol o pagpuna. Sa kabutihang palad, ipinakita ng kanyang mga tagahanga at well-wishers ang kanilang suporta at ipinagtanggol siya laban sa mga masasakit na komentong ito. Ang paghikayat kay Grace na tumuon sa positibo at huwag pansinin ang mga haters ay isang mahusay na paraan upang mahawakan ang mga ganitong sitwasyon. Mahalagang ipromote ang kultura ng kabaitan at empatya online at iwasang makisali sa negatibo o nakakasakit na pag-ugali. Bilang mga tagahanga at miyembro ng publiko, maaari tayong gumanap ng papel sa paglikha ng isang sumusuporta at nakakaunawang kapaligiran para sa mga kilalang tao at individual sa mata ng publiko. Ang pagbibigay ng panghihikayat, pagiging positibo, at paggalang ay maaaring makatulong na mapaglabanan na ang lahat, kabilang ang mga pampublikong figure tulad ni Grace VanderWaal, ay nararamdaman na pinahahalagahan at pinahahalagahan kung sino sila. Mga mahal naming mga taga-subaybay, inyong napakinggan ang talentadong batang babae ito na umani ng milyong viewers sa YouTube at sa mga concert performing niya. Sa iyo Grace, dapat ka talagang hangaan at tularan ng mga kabataan ngayon. Bagay na bagay sa iyo ang pangalang mo, Grace, na ang ibig sabihin ay biyaya. Yes, ang pangalan mo ay biyaya ng Diyos sa iyo, at ikaw naman ay biyaya ka para sa iyong mga magulang. Maraming salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli, salamat.